Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging biktima ang Gilas Pilipinas sa mga tirada ng kalaban pagkaraang talunin sila ng New Zealand 87-70 sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers nitong linggo na ginanap sa Spark Arena sa Auckland. Ang mabagal na panimula at mga bigating tirada ng Tall Blacks ang naging sanhi ng pagkatalo ng Gilas at kumubra ng walang panalo sa ikatlo at huling window ng qualifiers bago ang mismong FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia itong darating na Agosto. Pinangunahan ni Chris Newsome ang national team sa nagawa nitong 13 puntos na karamihan ay nagmula sa fourth quarter, subalit hindi ito sapat at kinuha ng New Zealand ang liderato sa Group B, tangan ang 5-1 record, habang bagsak sa 4-2 ang kartada ng Gilas, sapat para kunin ang ikalawang pwesto sa grupo. Dahil sa panalo, mabibigyan ng magandang grouping ang Tall Blacks sa mismong FIBA Asia Cup. Nag-ambag naman si Junmar Fajardo ng 11 puntos at 5 rebounds habang nagtapos ang naturalized player na si Justin Brownlee ng may 10 puntos pagkatapos ang kanyang impresibong performance na may 39 na puntos sa talo ng Gilas sa Chinese Taipei sa Taiwan ilang gabi pa lang ang nakalilipas. Pinangunahan naman ni Tohi Smith-Milner ang Tall Blacks na nagrehistro ng 25 puntos at 8 rebounds. Nagawa niya ang 5 sa 13 triples ng Kiwi na nagsilbing tinik sa pagkatalo ng Gilas. Nakagawa naman ng tig-8 puntos sina Dwight Ramos at Calvin Oftana habang nananatiling susi si AJ Edu para sa Gilas na nagtapos na may 7 puntos at 14 na rebounds. Kapwa ang Pilipinas at New Zealand ay nagkwalipika na sa Asia Cup na kasama ang mga powerhouses katulad ng Japan, Lebanon at world number 7 Australia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabibilang na lang ang araw ng Terra Firma sa PBA. Ayon sa lumalabas na balita, kukunin ng Star Horse Shipping Lines Incorporated ang prangkisa ng jeep pagkatapos magkasundo ang mga may-ari ng dalawang kumpanya. Ipepresenta na lamang sa PBA Board para sa pag-aproban nito na kinakailangan ng hindi bababa sa 2/3 ng mga boto para maging opisyal ang kasunduan. Naiulat na nasa 100 milyong piso ang halaga ng prangkisa. Subalit matutunghayan pa rin sa aksyon ang jeep sa Philippine Cup na tinatayang magsimula sa Marso at magsisilbing huling partisipasyon ng koponan sa liga pagkaraan ng 11 taong paglalaro sa Professional League. Dinala ng Terra Firma ang prangkisa ng Kia noong inaprobahan ito noong 2014 kasama ang Blackwater. Ito ang ikalawang koponan ng PBA na binenta sa loob ng 3 taon pagkarang nakuha ng Converge ang prangkisa ng Alaska noong 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng National University ang isang 5-set matchup laban sa Far Eastern University para manatiling perpekto ang kanilang record sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Bumangon ang Lady Bulldogs mula sa 2-1 set deficit para makumpleto ang kanilang 25-15, 23-25, 26-24, 25-23 at 15-18 panalo laban sa Lady Tamaraws nitong linggo sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagtapos si Eliza Solomon ng may 23 puntos at sinundan siya ni Belia Belen na may 21 puntos habang maganda din ang ipinamalas ni Vange Alinsug na nakagawa ng 19 na puntos. Sa naunang laban, kinuha ng Ateneo de Manila University ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament pagkatapos talunin ang University of the Philippines 25-18, 25-22 at 25-18.
Pinangunahan ni Sobe Buena ang Lady Eagles sa nagawa nitong 17 puntos galing sa 15 attacks, 1 block at 1 service ace, habang ang team captain na si Lian De Guzman ay nag-ambag ng 14 puntos para pagandahin ang record ng Ateneo sa 1-2. Tanging si Ira Haboneta ang nakagawa ng double-digit score para sa UP na may 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.